iimbestigahan pa rin po 'to. Pero yun nga, pagkakaalam ko na kausap ng DICT itong anonymous.ph. Opo. Nananawagan ng mga magulang na mga kabataang inaresto po dyan sa MPD. Ano po ang masasabi po ng Malacanang? Ah, kung nakikiusap sila, siguro dapat malaman muna nila yung katotohanan. Ang mga kabataan naman, Aljo, ito Opo. naman ay dadalhin muna or magiging subject muna ng mga social worker at kakausapin sila. Yun Opo. naman kasi nasa batas eh. Hindi porket naman na less than 15 years old or 15 under ang edad, ipapakawalan agad. Hindi dapat kasi kailangan munang mag-intervene din ang social worker sa mga nangyaring ito. Opo. Kung na inyo pong nabasa, meron pong post sa ang politico.com, meron nung mga pangalan doon lumabas. Abogado, actually dating opisyalis po ng pamahalaan. Si Atty. Topacio nagsalita na rin po kanina. Dininay niya Dininay niya po. ba? Dininay niya. Si Atty. Vic Rodriguez nasali ho din doon. Marami pa hong iba. Ano po masasabi dito ng Malacanang? Well, depende yan sa pagkaka-imbestiga. Kasi kung liable naman din sila, kung liable sila at makikita yung ebidensya, dapat sila masampa ng kaso. Pero still, sabi nga natin, dapat kumpleto yung ebidensya. Mahirap din naman mag-name drop. Opo. Ang tanong lang naman kasi sa ating pagkakaalam ay wala naman talagang permit na magkaroon o magsagawa ng rally sa Mendiola. Opo. So nakakataka lang din naman bakit sila Atty. Topacio nandun sa Mendiola. Oho. At nandun din pagkakaalam ko sila attorney, yung mga tao siguro or parang niyayakag pa ni Attorney Glenn Chong yung mga tao na sinabi pa sa kanyang post, lusob na. Siya pala yun, ha? Basta nakalagay ho dito sa politico.com, Atty. Topacio, Atty. Vic Rodriguez, former Manila City Administrator Bernie Ang, and ex-Manila Congressman Harry Angping. Sa Siguro dapat Pasimuno pakita din daw. nila yung post. Opo. Oo, yung post ni Attorney Glenn Chong. Ganun din. So, meron hindi kayong... Hindi ko sinasabing guilty siya. Opo. I'm not saying na he should be held liable, but they can review the Facebook post of Attorney Glenn Chong. Opo. Diyan, seryoso din yung sinabi ni Secretary Remulla. Gusto nila sugurin talaga Malacanang at sunugin. At may mga kasama mga terorista. Yusek. That's why, di ba, lahat nga dito, dapat dito lahat, maaral kung sino yung mga involved. Okay. Dito naman ho tayo sa pakiusap naman ng baka itong plano ho, may iba ho tayo, plano ho ng Kongreso through Speaker D, ipaubay na po sa ICI investigation dito po sa malawakang anomalya ng flood control. Ano po masasabi niyo dito? At sinabi ng ICI, dinenounce yung mga ulat, widespread destruction and tampering pa ng mga dokumento related dito sa anomalous flood control projects na kinumit ng mga personnel at DPWH. Okay, unang-una, it's the call of the House of Representatives if it will continue with the investigation. Actually, yung investigation naman nila is in aid of legislation. If the House of Representatives thinks that it will help, no? The investigation will help the institution to create a bill or to make a law, okay lang magpatuloy. Diba? Pero kung tingin nila hindi na, it's up to them. Okay. Pero tingin ko, baka may mga tao din naman na sa kanila nagtitiwala. At baka yung maisisiwalat sa Senate will be different from that maisisiwalat sa House of Representatives. So, tingnan na lang nila. Opo. Pero hindi naman makikialam ang Pangulo dyan dahil separation of powers nga tayo. Tama. So, it's up to them. Opo. Pero handa po si Pangulo Marcos Jr. na sumailalim sa investigation po, Yusek, kaugnay sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism na isa ang Pangulong Marcos na nakatanggap po ng around 21 million pesos yata yon na donasyon mula sa COMELEC po to. Radio. Hayaan na po natin ang COMELEC kung ano pa yung kanilang pag-iimbestiga. Opo, okay. Dito naman po sa ICC, kinasuhan na yata si Duterte. Opo, ano reaksyon po ng Malacanang? Muli, nasa ICC na po yung kaso. So, hindi naman po makikialam ang gobyerno at hindi rin po makikialam ang Pangulo kung ano mangyayari po sa ICC. So,
tingnan lang po natin kung anong magaganap sa ICC. Opo, okay. Sige po. Thank you so much. Mensahe na lang po sa pangkalahatan. Yusek Claire, go ahead. Opo, unang-una, sabi nga natin, iisa lang po ang bansa natin, wag po natin guluhin. Hayaan po natin ang Pangulo magtrabaho para sa bayan, para iangat ang ekonomiya, iangat ang buhay ng bawat Pilipino. So, yung mga nag-a-attempt na pabagsakin ng Pangulo at kunin ang power sa kanya, wag nyo na pong i-attempt. Hayaan na po natin, magtulong-tulungan na po tayo para sa bansa natin. Thank you so much, Undersecretary Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Good morning, ma'am. Thank you. Good morning. Thank you. Good morning, thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Oras natin, 8:38 ng umaga. DCXL 558. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Cellphone Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus,